Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, matapos pong i-link po mga kabida, no, ito kong investigasyon sa issue po ng corruption sa flood control projects mga kabida sa previous administration, particular na po sa Duterte administration. Eto na naman po meron na naman po silang target po dito mga kabida. Nililink po nila ngayon ito kong mga diskaya doon po sa construction firm na sinasabi hong konektado daw kay Senator Bongo mga kabida sa Davao. Alright? Nag-umpisa po ito matapos pong nag-order ito kong si Ombudsman Boying Rimulya kay DPWH Secretary na mag-conduct po ng investigasyon patungkol ho sa construction firm ng pamilya daw ni Senator Bongo, kung ano po ang link ho dito mga kabida, connection ho dito sa mga korporasyon po ng mga diskayas. Okay? Eto, babasahin ko lang ito pong article po ng ABS-CBN. Alright? DPWH starts probe into firm linked to Senator Bongo's family. Its ties to diskayas. Ayan. So, nag-umpisa na raw na mag-imbestiga ito hong DPWH kung ano po ang connection po ng construction firm po ng pamilya ni Senator Bongo doon po sa mga diskayas mga kabida. Babasahin ko lang po, okay, yung portion po ng article mga kabida. The Department of Public Works and Highways of DPWH is launching an investigation into a Davao-based firm connected to the family of Senator Bongo, particularly its link to the Diskaya couple, Secretary Vince Dizon announced Thursday. Today, uumpisahan na namin ang pag-iimbestiga sa CLTG Corporation. Ito po yung sinasabi po nilang konektado daw kay Senator Bongo mga kabida. Sabi po ni DPWH Secretary Vince Dizon. Po? Okay? Dizon said the investigation would focus on CLTG's involvement with Pacifico and Sara Diskaya, whose firms are among the 15 contractors that bag most of the government flood control projects. Ayan. Okay, nililin po nila mga kabida itong construction firm ng pamilya po ni Senator Bongo, mga kabida, dahil ho isa po sa mga hearings ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan po inamin po ng mga diskaya mga kabida na umangat daw yung kanilang negosyo bilang contractor noong 2016. Okay? Pero deceiving yung 2016 kasi unang-una po kung titingnan po natin yung chronology of event mga kabida, kung kailan po nakakuha po ng mga proyekto mula sa gobyerno itong mga diskaya. Actually, 2016 nga, okay? Pero doon po sa later part po ng Aquino administration, doon po sila nag-umpisa. Hindi ho doon po sa Duterte administration. Malinaw po yun Okay? Doon po sila nag-umpisa, later part po mga kabida ng Aquino administration. Hanggang tuloy-tuloy na po ito mga kabida hanggang ngayon. So gusto po nilang malaman mga kabida kung ano po ang link nitong construction firm ng pamilya ho ni Senator Bongo na sinasabi po nila one of the top 10 construction firms sa Davao Region, mga kabida, dito ho sa mga kumpanya ng mga diskayas. Now, ang tanong ho dito, bakit po napunta kay Senator Bongo ang investigasyon po ngayon sa flood control projects? Kasi kung tutuusin po, ang lawak po mga kabida, na dapat ho imbestigahan, ng DPWH patungkol ho sa flood control, doon po sa mga isiniwalat ng mga witnesses, katulad na lang po mga kabida, ng mga kongresista. Tinawag ba ng mga nag-imbestiga po ngayon, ito pong mga kongresista? Diba? Parang ang tinawag lang po mga kabida, katulad na lang po dito ho sa ICI, ito lang pong si dating House Speaker Martin Romualdez lang po, Yung ibang mga kongresista na idinawit po mga kabida,
ibinunyag po yung mga pangalan po nila, wala eh. Diba? Dapat sila muna ang inuna, hindi ho si Senator Bongo, ano? Kasi parang ang lumabas po ngayon, mga kabida, ano? Nawala na po yung focus doon po sa mga congressmen, papunta na po sa mga senador, ano? I don't know kung ito ba ay coincidental po, ano, mga kabida, ano? Na ang kanila hong nililingko dito mga kalyado po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano? Una, Senator Jingo Estrada, pangalawa, Senator Joel Villanueva, ano? Okay? And then Senator Chis Escudero. At yung latest ngayon, Senator Bongo, ano? Mga kabida. Ito, babasahin ko lang po, ano? Ito pong post ni Attorney Neil Abayon sa kanyang Facebook page po, ano? Mga kabida. 39 minutes ago. Alright? Ang sabi po niya dito, feel ko may mga new character unlock soon sa flood control issue. Imagine, napa-press con at break na sa trabaho si Mr. Biso ang nagserbisyo. Okay? Senator Bongo. Alright? Break na po sila, mga kabida. Actually, sa totoo lang. Okay? Kaso lang po dahil ho dito sa bagong turn of events, ano, kung saan po ay nag-imbestiga ito pong Department of Public Works and Highways sa construction firm ng kanyang pamilya, mga kabida, dahil na rin sa utos po, ano, ni Ombudsman Boying Rimulya, sinagot agad dito. Ano po yung sagot po ni Senator Bongo, mga kabida? Ito lang po yung mga key points, ano, doon po sa kanyang press con po kanina, no. Una, mananagot daw ang dapat mananagot kahit na pamilya niya kung may anomalya, ano, mga kabida. Sinabi po ni Senator Bongo, wala ho siyang pakialam. Kung involved yung kanyang pamilya, ay dapat managot. Alright? Unang-una po, dininay po niya, no, na wala daw siyang kinalaman, mga kabida, sa mga diskayas. Number 2, okay? Natutumbok na sana pero lumihis. Okay? Ang ibig sabihin po ni Senator Bongo, mga kabida, yung investigasyon po ng Blue Ribbon Committee, ito hong ICI, mga kabida, natumbok na sana yung link. Ano? Base na rin doon sa mga isiniwalat po ng mga testigo. Okay? Meron na sanang direksyon eh. Ang kaso po lumihis po, mga kabida. Alright? Tsaka yung direction po biglang nagbago po, ano? Okay? Meron na pong mga pangalan na tinumbok po. Kaso gagawin daw state witness, ano, mga kabida. O ngayon, naghanap po sila ng panibagong pansimbag po. Okay? Ito hong nag-iimbestiga po ngayon, mga kabida. At isa po sa mga pansimbag po ngayon dito, malamang ito hong si Senator Bongo, mga kabida. Pero yung tinumbok po, mga kabida, ng mga witnesses, nawala na. Bigla hong nawala. Parang sinasabi po dito na pinoprotektahan po, ano, ito hong mga nililink na mga personalidad, ano, mga kabida, kagaya na lang po ni dating House Speaker Martin Romualdez, ano. Ito hong si Congressman Zaldico, wala naman po talaga silang magawa po dito, ano, kasi wala po dito sa Pilipinas. At mahihirapan po sila, mga kabida, na imbitahan ito hong si Congressman Zaldico. Kasi unang-una po, yung mga nag-iimbestiga po ngayon, mga kabida, okay, ICI, Senate Blue Ribbon Committee, wala ho itong kakayahan para maibalik ho dito sa Pilipinas ito hong si Congressman Zaldico. Ito lang pong ICI po, ano, wala hong contempt power Paano yan? Ito naman pong Senate Blue Ribbon Committee, meron ngang contempt power, pero malabo ho, mga kabida, nagagamitin yung contempt power para pabalikin ho dito sa Pilipinas ito pong si Congressman Zaldico, ano? Okay, sasabihin po nila, pwede naman po i-cancela yung passport. Hindi po pwedeng i-cancela yung passport unless wala hong kasong isasampa laban po sa kanya, ano? Kasi presumed innocent pa rin yan Bakit mo kakansilahin ang passport kung wala hong sapat na dahilan, mga kabida, no? So, in short, mahihirapan po silang kunin ito hong si Congressman Zaldico at pabalikin ho dito sa Pilipinas. Kasi yung first league nawala na Okay? Bigla hong naging friendly. Okay?
kumbaga, from being accused of something wrongdoing mga kabida, no? Doon po sa flood control at maging sa 2025 national budget. Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez ngayon, testigo na po. Okay? Kasi lumabas po ngayon ano, na plano hong kunin na state witness daw. Ito hong si Martin Romualdez po mga kabida ng gobyerno. Ewan ko po kung totoo po ito, ano, mga kabida. Kasi yun yung pinalagan po ng ilang mga personalidad eh. Katulad na lang po mga kabida, in Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Tinawag po niyang joke of the century yun. Ano? Pangalawa po, ito hong si Attorney Rowena Guanzon na sinabi po niyang hindi ho maaaring maging state witness. Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez dahil po sa kanya hong pakiwari po mga kabida, most guilty daw ito. Hindi daw ito least guilty. Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida. Since hindi po available, ito hong si Congressman Zaldico, ano, from Congressman Zaldico to Senator Bongo. Yun yung parang, direksyon po, mga kabida, ano, ng investigasyon po ng gobyerno po ngayon patungkol sa flood control projects. Okay? Sana, meron po silang mahanap, okay, na link, mga kabida, para naman po hindi ho sila mapahiya ho dito, ano? Okay? At dapat maganda yung resulta po ng investigasyon po ng DPWH. Maganda naman po yung impression po, ano? Kay Secretary Vince Dizon. Kasi daw, patas daw ito, mga kabida. Wala kong bahid, anumang issue against sa kanya, ano po, mga kabida. Okay? Ako, naiintindihan ko po si Secretary Dizon, ano? Sumusunod lang po ito mga kabida. Okay? Utos po ng ombudsman na mag-imbestiga itong DPWH kung ano yung connection po mga kabida, no? Ng kumpanya po ng pamilya ni Senator Bongo dun po sa mga Discayas. Well, ang ginawa po ng DPWH Secretary, nag-imbestiga po ito ngayon, ano? Mga kabida. Kaya nga, ang dasal ko lang po, sana meron po silang mahanap na link para hindi naman po sila mapahiya dito. Kasi mahirap na po kung wala ho silang mahanap na link mga kabida, mapapahiya po sila. Kasi ang labas ho dito mga kabida, nag-forum shopping lang po. Okay, ang gobyerno laban ho sa mga kalaban po ng Marcos administration. Kasi ang impression kasi dito, ano, na inisa-isa daw mga kabida, ito hong mga kaalyado po ng mga Duterte. Ano? Okay? So, titingnan natin. Kasi, mismo si Senator Bongo, wala naman po siyang itinago daw, ano? Tsaka, nilinaw po niya na wala daw kinalaman yung kanyang pamilya dun ho sa mga Discayas, mga kabida, ano? Okay? So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin ho dito sa paglilingko nila kay Senator Bongo, mga kabida, dito ho sa issue ng flood control projects? Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.